multo. Since bata pa ako, lagi na kaming may nakikita at nararamdaman sa mga inupahan namin. Favorite ko siguro ikwento to. Ito rin pinakanakakatakot na experience ko. Hindi ko maalala bakit, pero one time nandun kami sa bahay ng lola ko. Meron silang landline na napagtripan namin ng pinsan ko. We decided na tawagan yung landline dun sa bahay namin, parang, what if may sumagot, ganun. So tinawag-tawagan namin, naka 3 calls yata kami na ako yung may hawak nung telepono. Tapos yung pinsan ko na nagtry makinig, nagulat na lang ako, halos ibalibag niya yung telepono. Napagalitan pa kami ng lola namin, haha. Fast forward, nakauwi na kami nila mama around 10 p.m. Then around 11 p.m. nakahiga na ako sa kwarto ko. Solo ko yung kwarto. Si mama naman saka yung kapatid ko magkasama sa kabilang kwarto. Dahil wala pang ilaw dun sa labas ng kwarto ko. As in super dilim pag nagpapatay ako ng ilaw. Parang blackout talaga. Anyway, nakahiga na ako sa kama. Yung phone nakapatong sa dibdib ko. Lower half ng katawan ko nakapasok dun sa comforter o body bag o kumot. Di pa ko inaantok, so dilat lang ako dun sa dilim ng kwarto. Ayon nakaramdam ako na parang hinihila yung kumot ko. Umayos pa ko pero dahan-dahan talaga ito hinahatak. So ayon hinawakan ko talaga yung kumot. Doon na din ako nag-start makarinig nung may naglalakad. Base sa sounds nakapaalang yun, whatever it was, lumapit sa akin then binulong niya pangalan ko. Before walking sa paanan, then sa left side ng kama ko, takot na takot talaga ako. Sa super takot, di ako makapagdasal, inisip ko is hindi phone ko, pero hindi ko ginawa kasi natakot ako sa kung anong makikita ko. Nakabangon lang ako at nagsindi ng ilaw nung narinig ko na kinakalabog ni mama yung pinto ng kwarto nila. Yung mga kabinet lang kasi pinaka-divider ng kwarto namin so dinig mo talaga yung kalabog. Grabe, kasi nung minumulto ako sa kwarto ko, di nila mabuksan pinto ng kwarto nila. Thanks for watching and sending stars. Hope you like it. For more videos please like, follow, subscribe, and share.